Hoy, BBM! Ano yan? Tingnan nyo ang itsura ni Ngagba, mga kababayan. Mukhang nandidiri sa kanyang asawa. Viral po ngayon ang video ng mag-asawang Ngagba, mga kababayan, sa kanilang Woke Up Like This. First day of the 2026 daw, mga kababayan. Nagising na lang daw silang ganito kabongga. Lalong-lalo na ito si Madam Lisa, mga kababayan, na ang sabi nila, may asim pa daw. Oh, literal na maasim, mga kababayan, lalong-lalo na kilikili. May suka. Oh, nag-viral. Dahil kung sa video ni Dean Chase, mga kababayan, nakita mismo ni Dean na naglalakad na walang panty. Ito sa Admiral daw. Dito, mga kababayan, ang sabi ng mga netizens, wala daw suot na bra. Talaga lang, ha? Hindi kami interesado. Wala kaming pakidin kahit may anong suotin nito. Oh, pero tingnan ninyo, mga kababayan. Busy na. Mga bagets ang kanilang bisita na mga parang mga teenagers, mga kababayan, oh. Puro lalaki. Si Lisa, patwitam si Lisa. Wala daw bra, mga kababayan, sabi ng mga netizens. Paano ba malaman na walang bra? Walang bumakat na parang di ba babakat yan dito sa likod, mga kababayan? Harap ka sa iyong bisita na walang bra. Bongga! Hi! Hi! Kumusta? Kilikili. Ang daming niyang cakes, mga kababayan, oh. Ito yung ano nito si Laila de Lima, mga kababayan, dahil Laylay de Lima. Ang daming, si Ngagba, naalala tuloy natin ang sabi ni mga kababayan, yung interview ni Dean Chase na aside sa bababatak daw, mga kababayan, ng ecstasy at saka yung pulburon, bumabatak din daw ng Viagra. Si Dean Chase, doon sa panoorin niyo mismo, mga kababayan, sa interview niya ng Mr. Tubig. Bumabatak din doon ng Viagra dahil sabi, gusto na painumin daw ni Lisa dahil nahirapan daw sa pagpatigas, mga kababayan. Tumigas na ba? Ngag? Ayan na si Admiral. Wow! Maglalaway ang mga barako nito, mga kababayan. Presenting ang mini skirt. Ay, nako. Diyan ka. Akin ka lang. Ay, nako. Ayan na siya. Fashion show na, Hello, presenting. Ito si Madam Lisa, mga kababayan, parang, ano ba to? Payat ang kanyang mga limbs lang, mga kababayan, ang payat. Pero, ang katawan, medyo, malusog. Dahil wala daw stress, mga kababayan, sabi niya, lumaki daw kanyang tiyan dahil wala daw siyang stress. Ay, nako, dito na lang tayo si Roque. Kung napanood din ni Roque, mga kababayan, bubisit na si Roque. Mortal na kalaban niya ni Roque. Si Congressman Leandro Libiste. Well, Congressman Leandro Libiste. Dito na lang tayo. Ginigipit, mga kababayan, ngayon, si Libiste, dahil marami siyang pinasabog, mga kababayan. Ginigipit ng mga bangagan. Itong kampon ng mga bangag. Aking klase sa Constitutional Law 2 at dahil ikaw ay talagang matalino at talaga namang alam kong estudyante pala niya niya, linis ang iyong hangarin dahil ikaw ay kumita na ng malaki sa iyong power business at hindi na kinakailang mangurakot. Buti naman binenta na niya ang kanyang shares, mga kababayan, doon sa solar company dahil kung hindi, lulumpuhin yun ng mga bangag. Ang kita. Ngayon, dating isang kongresista, pag-usapan natin, magkano ba talaga ang kubra ng mga congressman? Ayaw nilang umamin, mga kababayan, na binigyan daw sila ng Christmas bonus na 2 million. Diba? Magkano ba talaga ang kinukuha ng mga nagmamarinis sa De Lima, ng mga jokno na nagtatanong? Ay, mga saba. Milyon na Christmas bonus, tahimik. Tapos ang nakakatawa, mga kababayan, nagpalabas ng statement
si Matsing. Nababahala daw siya mga kababayan sa kaguluhan na posibleng mangyari doon sa Taiwan. Ayun. Diyos ko Lord, matsing. Tapos dito sa kaguluhan sa ating bansa na matinding kurakutan. Silent ka, unggoy. Monkey business mga kababayan. Isa lang mga tawag din mga unggoy, ang mga ugali. Ugali ha? Oh. Ang una-una kong sasabihin, totoo po yan. Meron Uy, talagang 2 totoo. million na bonus ang mga congressman. Mm. Yan po ay nanggagaling kuno sa speaker. At hindi lang po yan. Kada magre-recess ang kongreso at 4 na Kaya siguro nabigyan mga kababayan dahil may usap-usapan mga kababayan na papalitan na naman daw dahil hindi daw nagustuhan ng mga buhaya mga kababayan dahil pinipili lang daw ang nabibigyan. Kaya siguro palubag loob ng 2 million, grabe no, ang dami nila, 2 million each. Kinumpirma ni Puno mga kababayan na pandagdag daw sa Christmas party na gastusin sa kanilang mga distrito. Diyos ko Lord. Dali-dali lang kayong gawa ng ganyan, makag-release ng 2 million. Ang dami ninyo, 2 million, i-compute niyo na lahat mga kababayan. As if das kanila ka ng pera, no? beses nagre-recess ang kongreso. Meron din pong tag 2 million yan. Dahil ang dahilan, kapag uuwi sa distrito, maraming bigay-bigay, so binibigyan ng tag 2 million. Ibibigay ba lahat? Hindi. 1 million. Malaki na nga siguro 1 million mga kababayan ibigay. Hundreds of thousands lang ang ibibigay nila tapos kukupitin ng the rest. So Christmas gift po talaga yan, Christmas bonus yan, pero kaya naman binibigay sa Kamara de Representante dahil ang dahilan mamimigay din ang mga congressman sa taong bayan. Pero Alisin na yan. Alisin na ay yan. Christmas bonus. Dahil yan talaga po ay tunay na Christmas bonus na kayo lang mga congressman at mga senatong ang nakikinabang. Malinaw po yan. Karanasan ko po yan bilang isang kongresista. Talaga pong pagpasko may Christmas bonus over and above. At alam Yan niyo mga pa, kababayan, dapat nang ang putulin. Christmas bonus na yan, posible po yan, bukod pa dun sa chine-cheque. Kasi yung mga chine-cheque, Putulin. yan yung mga nasa budget talaga na pantautan ng budget ng Kamara de Representante. So magkano ba talaga ang kubra ng isang kongresista? Well, unang-una ho, yung sinasabi nila na para sa empleyado yan, hindi totoo. Kasi ang sweldo ng mga staff sa kongreso, hindi po yan pinapasok sa budget ng kada congressman. Ang sweldo po ng plantilla at ng mga consultants, yan po ay nakapasok mismo sa budget mismo ng Kamara de Representante, hindi sa individual na congressman. Now, kada congressman po ay merong plantilla. Ano po yan? Plantilla. Okay, plantilla na 6. Okay, yung Chief of Staff, Legislative Staff Officer 4, 3, 2, 1, and 8. So, 6 po yan. Pero bukod po dyan, na ang sweldo ay nanggagaling sa Kongreso, hindi doon sa monthly budget ng congressman, meron pa pong 10 na mga consultant na yung panahon ko po ay tagto 200,000, yung 10 tagto 20,000 kada linggo. Grabe, 20,000 kada linggo? Kaya nga po sinasabi nila, lugi ang congressman pagdating sa mayor dahil ang mayor ang daming ghost employees. Pero bawi naman po ang congressman. Ito po ang kanilang kubra. Grabe nung kurakutan ng mga kababayan, Yung sweldo, nakacheck po yan. 4 million a year. Dahil yan naman po talaga ay government standardization Kurakot scheme. to the max. Ang congressman po at mga senatong, second highest na sweldo, ang pinakamataas pong sweldo, yung presidente na umaabot ng mga 5 million. Pero ito po ang hitch. Yung sinasabi nila na liquidation by mere certification, alam niyo ba magkano kada congressman yan? Yan po ay 58 million kada congressman. Grabe. Ilang congressman lahat? 8 million. So kung di-divide mo yan sa 12, yan po ay pumapatak ng 4.8 million. Ay, Ngayon, nako. dadagdagan mo pa yung 4 million salary, sabihin na natin 400,000 niya, so nagiging 5.2 na. Alisin na yung kalakaran ganyan mga kababayan, no? Pero meron pang ibang mga budget na ibinibigay. Meron pa yung travel allowance, meron pa yung office supplies. Tapos kung tatanungin mo mga kababayan, magagalit, iko-contempt ka. Kagaya ng sina Eric at saka Dr. Lauren Badoy. Question nila ang travel allowance si Tambaloslos, pinakulong. Tapos si mga kababayan, ang SMNI, ginurgor ang prangkisa. Po yan doon sa MOOE. Pumapatak po talaga na kada buwan ang nakukuha ng isang kongresista ay 7 million a month. Panahon ko pa po yan, ha? Yan po ay cheque. Bukod pa yan, yung mga cash na binibigay
ng speaker tuwing ang Pasko at tuwing magkakaroon ng congressional break. Now, bukod pa po dyan, merong PDAF na tinatawag na ngayon allocables ang tawag nila. Oh. Noong panahon ko, And then, ma-FIB na. Grabe. Palusot pa more. Tanggapin mo o hindi, meron kang 70 million intended para dun sa mga infrastructure projects na maliliit, mga pang ano yan, mga pang multipurpose hall, na yan naman ang hinihingi talaga ng mga botante, no? So, ngayon po, itinaas ang allocables. Ang allocables ngayon, 220 million. Grabe! Ilang taon lang akong umalis ng Kongreso. Umalis po ako ng Kongreso 2017. From 17 na PDAF, naging 220 million na yan. Lahat po Grabe. yan ng kongresista. Noong panahon ko, Grabe. kung merong kongresista, Mga buhaya kayo, mga ang leche. nakukuha nila ay 10%. Ako po talaga Kristiyano. Kaya ako po talaga binuhos ko lahat ng aking pondo para sa mga proyekto. Kaya kung titignan niyo yung aking mga proyekto, makikita niyo napakalaki ng aking mga multipurpose halls kung ikukumpara mo doon sa multipurpose halls sa ibang kongresista. Ang sinasabi ko lang sa mga contractors, hindi na ako hihingi kasi bariya lang naman yun. 70 million na kada isang multipurpose hall is 1 to 2 million. Bakit mo pa pagkakainteresan yun? Kinikita ko naman dati yun sa private sector. Kaya hindi ko na pinapansin yan. Gaya ni Congressman De Viste, na kumita na po yan. Huwag niyong sasabihin, ha? Oh, sa solar niya, mga kababayan, power. Yan, ang binenta niya, yung kanyang solar project, hindi po bababa. Sa 50 billion ang kanyang kinita. So kung ilalagay mo na lang yan sa bako, ang 50 billion, magkano yan? Sabi mo ng 10% interest, edi meron na siyang 500 million a year. Kaya hindi niya kinakailangan ang mga kwarta na nanggagaling sa kongresista. Ngayon, so dati-dati po, 10% yan kapag kalye, 5% kapag building. Pero ngayon nga po, sabi ni Mayor Bagalog, nagiging hanggang 60% napupunta sa kanila. O magkano yun? 60% ng 220. O ang 10% na lang ay magkano yung 2.2. So kung nawawala 220, magkano yun? Mahina to sa math to si Roque. Mahina sa math. Okay lang yan. Abogado ka lang naman. Abogado naman hindi naman ginagamit ang masyado ang math sa abogado. 220 less sa wala na. 70%. Wala na. Magkano yung 70%? Ang natitira na lang siguro mga 30 million. So 90 million na yan. O, di ba? Meron na siyang 7 million a month plus meron pa siyang 90 million doon guaranteed. Doon sa allocables niya. O divide mo yan by 12, roughly 9 million. So magkano na kubra nila? Di nasa 16 million na sila a month. Pero ito po ang bonanza. Bonanza! Kaya gusto nilang maging kongresista miski wala naman sila alam sa paggagawa ng batas. Maski sila ay napupunta lang doon nagpapacheck na attendance. Bakit sila gusto maging kongresista? Dahil nga po sa infra budget. Oh, Now, yan. ang formula po na Mas malaki pa yung infra, di ba? Corruption dyan, mga kababayan. Ito nga ang legal nila, mga kababayan, ng mga allowance. Sobrang laki na nga. How much more ito pang illegal? advice ni Yusek Cabral, hindi bababa ang kada district congressman sa 1 billion na infrastructure. Kahit ano pa mangyari, hindi bababa yan sa 1 billion. That's the great equalizer. Ngayon, 70% of 1 billion is 700 million. So, sabihin na natin, hindi gahaman si congressman. Kalahati ang kinikita niya. Mantakin nyo, 500 million din. So kung sa tingin nyo, konti lang ang kubran mga congressman, nako, lahat po yung mga yan, kapag yan nag 9 terms, bilyonaryo po sila. Grabe. Kaya nga napakamahal na po ngayon tumakbo para congressman. Gagastos sila hanggang 400 million para manalo sa kongresista. Kasi nga naman, kung makakakuha ka ng 1 billion worth of project, sabihin na natin malinis sila. Sabihin na natin malinis, na ililimit nila hudas. sa 20% ang kita nila. O magkano ang 20% ng 1 billion? O di ba? That's 200 malinis million. pa ba ngayon? Yung 15 million a month pa nila. O di ba? So that's 200 plus 150, 350. Kaya nga, gagastos sila hanggang 350 kada eleksyon kasi ang balik naman yan times 3. Dahil 3 taon ang kanilang term. Naintindihan Welcome to Pilipinas! Puno na mandurugas. ngayon kung bakit namimigay ng Politician, pera mga hudas. ang mga kandidato sa kongreso. Dahil nakatago ang kanilang kubra dun sa infra. At pati yung mga chinichikehan ng gobyerno, abay pipirma lang sila. I certify that the public funds amounting to how much? 58 million minimum in MOOE was spent for a public purpose. Pero yung 58 million, kulang pa po yun dahil meron pang supplies, meron pang travel allowance. Pumapatak po yan siguro mga 70 million
pirma lang, I certify that it was spent for a public. Alam niyo, nung bago ako sa Congress, maraming nawawalan ng trabaho dyan sa Kongreso kasi may natatalong kongresista, may nagti-3-termers. So lahat po yan, habang nagkakaroon ng briefing, kasi may briefing na ginawa si Professor Claire, Professor Claire dun sa Kongreso, no? Nandun po yan, nakapila-pila sila, nagbibigay ng resume. Aba, may kinuha ko kasi isang hindi na veterano sa Kongreso kasi nga hindi ko alam kung paano yung liquidation. Akala ko ang liquidation mahirap. Abay, certify lang pala. kumuha ko ng isang tao na old timer dahil ang akala ko kinakailangan ko isang veterano para mag-liquidate. Yung pala, pipirmahan lang. I hereby certify that the amount of 70 million was spent for a public purpose. Yun lang. Yan lang. Yun yung tinatawag Grabe, no? liquidation by mere certification. I hereby certify. So ganyan katindi po ang kubra ng mga congressman. Kaya uulitin ko po, bukod pa sa presidente na merong 100 billion na insertion sa budget na binigay ni Zaldico ang 25%, ang katotohanan po talaga, ang korupsyon talaga, nasa pinakamatataas na opisina ng gobyerno mula presidente hanggang congressman at mga senatong. Si Miriam Defensor Santiago po, siniwalak din kung magkano ang budget ang kubra ng mga congressman. Babalikan po natin yan. Siguro bukas, babalikan natin yung expose ni Miriam Defensor Santiago dahil dyan po talaga sa Senado, ang system naman, etong total budget, let's divide it by 24. Ganun lang po sila. Grabe. Kaya No? malalaki po talaga. Kaya mga kababayan, mahirap ang Pilipinas dahil kinukurakot ang mga budget. Kaya naman, umaabot ng 1 bilyon ang gastos ng isang senatong kasi meron naman siyang 6 na taon para bawiin. At talaga namang ang ROI nila baka 500%. So, mga kaibigan, wag po tayo magpaninlang. Pinagtutulungan nila si Leandro Libiste. Nagsasabi po siya ng totoo dahil ako po nanggaling na sa Kongreso. Sa totoo lang po, nung lumipit ako sa Malacanang at ang presidente nga si Tatay Digo, naku po, talaga namang budget. Kasi sa Kongreso dati, walang tigil ang dating ng mga cheque. Walang tigil yung pagdidistribute ng Committee on Accounts ng cash. Doon sa session hall, doon sa malapit doon sa roster ng speaker, may maliit na kwarto roon na nakatago, may pintuan doon. Doon sila namimigay ng cash. Naku po, limpak, boxes of pera ang pinamimigay doon. Cash po yan. Kapag cash yan ay galing kay speaker, galing sa Committee on Accounts na hindi nila pinapublish nang hindi malaman ng mga taong bayan. So yung mga nagmamalinis, mga hudaza. Ngayon, kumpara doon sa aking panahon. Kasi nung panahon ko, nandiyan si Tatay Digong. Di ba? Tagabantay. Nung kauna-unahang pagkakataon Kaya nagalit si Soto. na ang mga... At si sila Lacson, sila Gordon, nanggalit. Dahil Benito, ang mga insertion. lahat ni Tatay Digong. At wala siyang pakialam. Nagkaroon tayo ng reenacted budget for 1 or 2 months. Wala siyang pakialam. Hindi siya pumayag na gawing palabigasan ng mga magnanakaw ang kaban ng bayan. Which is the opposite now. Kasi nga, kapag ang presidente mismo nangunguna na ginagawang palabigasan ang kaban ng bayan, Ginagatasan. syempre, lahat na ay susunod. Pasensya na kayo, sinira ko ang New Year nyo. Pero dapat malaman. Di bali na. Di bali na. Sira na. Mamaya lang kami mag-New Year sa 2029. Kasi dati pa ako nagsasabi, palibasa. Masayang New Year sa 2029 si Sara na. Sa infra dyan, sinasabi ko na dati pa yung 5% building, 10% kalye. At mahirap talaga pag ikaw ay party list kasi hindi mo kontrolado yung district congressman. Totoo po, marami kong projects na nakuha. Pero lahat po yan, kinuha ang credit, kinuha ko ano man ang kubra ng mga district congressman dahil nga yung district engineer nagre-report sa district congressman. Kaya nga po kung nais nating maputol itong korupsyon na systemic na sa Kongreso, kinakailangan baguhin natin ang system. Hindi na dapat kada district ang pag-elect ng congressman, gayahin natin ang sistema sa Europa. Kinakailangan ang basihan ng eleksyon ay partido at ang kanilang plataforma de gobyerno. Ganyan pong nangyayari sa Europe. Kaya walang district engineer na sumusunod sa isang district congressman. At kaya lahat ng proyekto talaga namang pong centralized planning ang nangyayari. At hindi gumagawa lang ng proyekto para pagkakitaan ng politiko. Pag-isipan po natin yan. Gawin natin ang mga congressmen at ang senatong para sila ay maging tunay na congressmen at senators. Ihalal natin sa kanila sa pamamagitan ng kanilang partido at hindi lang sa pamamagitan ng partido, hindi dahil sa kanilang mga personalidad, kung hindi dahil sa kanilang
plataforma de gobierno. Federalism na lang. Diyan Mas lang po maganda talaga pa. siguro mapupuwag itong sistema ng korupsyon. Para pera ng Mindanao, para sa Mindanao, pera ng Visayas, para sa Visayas, pera ng Luzon, para sa Luzon. Federal. Sa Di na tayo aasa mga kababayan sa national government. Yan ang bala dapat. So at least kahit binuwisit ko kayo on the first working day of 2026, meron naman po tayong mensahe na meron naman pong solusyon. Matagal na labanan kaming ang nabuwisit. korupsyon dyan Oo. sa Kongreso. Gawin po natin ang halalan base sa partido, base sa plataforma de gobyerno, hindi dahil sa personalidad at hindi kada list. Maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagtangkilik. Huwag po kayong magagalit sa akin Thank you. dahil talagang sinira ko ang holiday spirit, pero kinakailangan. Wala. Matagal na kaming nasira. Matagal na kaming nasira ang among mood. Salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik ha. And happy Three Kings to everyone. Wala pa. Ito po yung spokesman bayan nagsasabing Goodbye. Oh, goodbye, Roque. Ano man sasabihin dito mga kababayan? Post your comments below.